Hello everyone, rise and shine. So today is panibagong araw na naman, and as you can see the sunrise over there, and sobrang tahimik at malinis dito sa amin. So what do you expect? It's an island or it's a province where the most of the cities can't relate. Sure lang ha. So tingnan niyo naman kung gaano kalinis yung kalsada namin dito ay opposite naman dito pagdating sa loob ng bahay namin. Well, it's a usual day since weekends ngayon. So, I will be cleaning the entire house since wala sila ni nanay. Nasa bukid. Ako yung nakatoka. So, tama na ang pakikipagmaritesan at simula na tayong maglinis sa loob ng mga bahay natin. So, ang focus ko talaga ngayon lang is itong sala namin. Kasi alam naman natin ang sala or ang mga living room natin sa bahay ay isa sa pinakamahalagang bahagi. So, dito kadalasan nagtitipon tayong mga pamilya upang magbanding, manood ng TV, magkwentuhan o mag-relax pagkatapos ng mahabang araw. At bukod pa rito, ito rin ang unang bahagi ng bahay na nakikita ng mga bisita. Kaya, it's really necessary for us to clean our living rooms already. So, in this reason, so it's really important for us to have a better look kung ano na yung kailangan i-adjust or dapat i-eliminate na mga bagay-bagay. Kasi, as we all know, ang sala or our living room ay madaling kapitan ng alikabok, buhok ng mga alaga nating hayop, mga aso, we have our cats, and also dumi mula sa tsinelas o sapatos. At of course, mga mikrobyo mula sa mga gamit. So kapag hindi ito natin nilinisan ng maayos, maaari itong magdulot ng allergies, kagaya ng ubo, sipon, at iba pang respiratory issues, lalo na sa mga bata at matatanda. So, especially both of my parents are senior citizens, so kaya nag-iingat din talaga kami dito sa bahay. And also, it's really important to clean our living room para sa kaayusan at organisasyon. So, I've mentioned earlier na dapat alam natin kung ano yung mga bagay na dapat ikikip pa natin or yung mga itinatapon na. Dahil ang malinis at maayos na sala ay nagpapadali sa paggalaw at paggamit ng mga espasyo, of course. Kasi we can freely move, diba? Pag walang mga unnecessary things sa bahay natin. And also, kapag ang mga gamit ay nasa tamang lugar, especially, for example, the remote control, diba? Kadalasan nagbibigay ng rason kung bakit nag-aaway-aaway kasi hindi mo alam kung saan mo nilalagay. And also, our treasures dapat nakaayos at walang kalat sa sahig. Mas nagiging magaan at masaya ang pananatili sa lugar. Ang pagiging organisado ng sala ay nagsusulong ng disiplina at malasakit sa buhay. Of course, hindi lang dapat sala, no? Dapat yung labas ng bahay ay dapat din nating linisan. So, sabi nga nila, ang bahay natin ay reflection ng mga may-ari. So, kung maayos at malinis ang sala mo, parang sinasabi rin nun na inaalagaan mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Hindi kailangan perfect, pero kung may effort, may epekto. So, kaya kahit papano araw-araw o kahit once a week, bigyan natin ng oras ang paglilinis. Kasi at the end of the day, dito tayo nakaka-relax. Dito tayo nagkukulitan at dito tayo naging totoo. So, since tapos na tayo maglinis, no? So, sobrang gutom na nito. So, I have prepared here my breakfast. Simpleng breakfast lang naman. I have here apple, boiled egg, kamatis, and then lemon. So, ito lang talaga usually yung kinakain ko with my first meal kasi ayoko nang mabibigat talaga sa tiyan. I am not on the diet. I'm not on a diet kasi ano pa bang ita-diet ko? Diyos ko, 24 na nga lang yung bewang ko. Ano pa ba yung gusto kong i-adjust? So,
In my breakfast, gusto ko talaga may suka palagi. Pero hindi naman excessive talaga ng suka. Gusto ko lang yung may lasa-lasa at linalagyan ng um, bombay. So, ito lang yung simpleng agahan ko at simpleng kaganapan ko sa buhay ng isang babaeng single and ready to mingle. So that's all for today, everyone. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye! Here's our breakfast. Simple lang. Walang ulam.